Good day sa ating lahat. Dito na naman tayo sa ating Mercado Official na channel. Ako ay nagpapasalamat palagi na medyo nag-grow yung channel natin, mga kaibigan. Ito ay maabot na ng 6,000 subscriber, mga kaibigan. Talagang napakalaking pagpapasalamat ko sa inyo po na kahit hindi kayo binayaran, nag-subscribe kayo, mga kaibigan. Maraming salamat po. At saka sa mga lahat na nanonood, sa pag-like, pag-share, napakagandang malaking thank you sa lahat, mga kaibigan. Itong pag-usapan natin na itong tungkol sa pampabulto ng katawan, grains o pellets pa. Ito po ay ko na dati itong mga kaibigan, na nagawan ko na ito ng content, pero talagang may nagtanong ko, marami naman sigurong hindi pa nakakapanood o nakakaano dito, mga kaibigan, ay talagang pag-usapan natin ulit. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna tayo kay Sirio Kulanag, Saudi Arabia, Anthony Espinilla, Romblon, Roldan Tumangday, Cuadro Alas, Pulilan, Bulacan, Victor Makatangay, Panay Rizal, Jun Mac, Jubin Kilantang, Jundi Muniva, Consolacion Cebu, Alan Hirang, Swiderilusa, Pigkawayan, North Cotabato. Good morning sa ating lahat po. Itong pag-usapan natin, kaibigan, itong pampabulto ng katawan, grains ba o pellets. Sa tingin ko, mga kaibigan, ay nagtulungan itong dalawang to. Kasi sa akin lang, sa aking side, mga kaibigan, ako ay nag-alaga ng manok, 4 to hanggang mag 6 months. Ay pwede na yun pakainin, mga kaibigan, ng pellets po. Lalo na kita ng pellets, mga kaibigan, kasi ang pellets po ay ito po ang nagpapalaki ng katawan ng manok, mga kaibigan, na medyo mabigat ang manok po, lalo na pag binasa ang binigay mo. Naku, parang may timbang po, may bagdag na timbang, at saka ito ho ang nagpapaano ng laman ng ng manok, nagpapaputok ng laman ng manok, itong pellets, mga kaibigan. Kaya itong pellets naman, kung magbigay ka hanggang 5 to 6 months old, tapos, mga kaibigan, yung pellets mo, haluan mo ng grains, doon na po na bumubuka yung manok, may laman, yun na, parang naghahalo ang dalawa. Kasi pag pellets, mga kaibigan, parang masyado mabigat yung katawan ng manok mo. At saka kung grains naman ang binigay mo, kaibigan, walang pellets, parang haguka po, parang kulang, kaibigan, parang walang laman yung ilalim po. Kaya pag itong dalawa ang inahalo mo, itong pellets at saka grains, at doon lumalabas yung bumubulto ng katawan yung isang manok, lalo na pag wheat feeding, mga kaibigan. Katulad yung sinasabi ko na mag wheat feeding ka, itong Royal Pansy or yung isa sa sigupaan po, haluan mo yan ng platinum, at talagang bumubulto ng bagaan yung manok mo. Kasi itong pellets, mga kaibigan, alam mo po, ay talagang bumibigat yung manok dyan. Kasi pellets yan walang mga grains, mga kaibigan. Ito yung mga sinasabi nilang protein, baka karne, ano mo yung hinalo-halo nila. Ginawa nilang pellets, mga kaibigan. Tapos ang grains naman ay talagang yung mga yung mga tinatawag nilang yung mga green peas, yung sorghum, di ba, mga kaibigan? Yung mga yung mga tawag doon, Jackie oats, Groot oats, di ba? Marami yun, mga kaibigan. Sorghum, ito ho ang mga tanim na ito na talagang itong kaibigan ginawang mga to sa labas tapos ginawang pagkain ng manok. Kaya pag ang manok tinahalo yung grains at saka pellets, talagang bumubuka yung katawan ng isang manok po. Pero sa akin, mga kaibigan, pag mag-umpisa tayo, mag-isang developer naman tayo, yun naman ang nakagawian ng mga magmamanok po dito sa Pilipinas, na pag first 1 month day old to 1 month is yung booster, mga kaibigan, kahit anong brand yan. Tapos pag 1 month mo, mag-isang developer ka hanggang 1 to 4 months po. Tapos mag-umpisa ka na magbigay sa 4 to 6 months ng pellets, mga kaibigan. Yun sa akin. Pero yun talaga, na kung ano mo yung pellets na gagamitin mo, mayroon naman dyan ng mga developer na pellets. Pero kung mga ordinary lang, mga kaibigan, marami din basta pellets mo. Hanggang 6 months, pwede ka na magbigay doon sa mga maintenance feeds, mga kaibigan, na halo na yung pellets sa grains po.
Di ba? Hanggang mag-ano na siya, 11 months o ano, kung magkondisyon ka man, yun na yun yung ah, sinusok mo ng tubig, yung grains, tapos haluan mo ng platinum na pellets. Kaya yun, kailangan talaga magkaibigan, partner itong dalawa. Pero sa pag-umpisa niyan, yung sinasabi ko na stag developer, tapos pellets, tapos niyan, ano na, pellets sa grains na. Kasi yung kaibigan, importante talaga yung pellets mo na yung pinapakain mo para lumalabas yung ano po, yung laman ng isang manok, mga kaibigan. Kaya, di ba, bumibigat sila na nagkalaman po sa pellets. Tapos, halo mo ng grains, talagang bumubulto yung isang manok po. Kaya, pag nandun na tayo sa conditioning stage, ganun pa rin. Pellets at saka grains. Kaya, itong dalawa ay magka-partner talaga, mga kaibigan. Pwede naman siguro, mga kaibigan, kasi kaibigan ko dati ay ang pinagpakain niya sa manok na ay greens, lahat walang pellets po, mga kaibigan. Pero nakita ko, napakabulto po. Pero nakulangan ako, mga kaibigan, parang walang laman sa loob po. Oh, magaan lang, pero bulto din, pero sa paghipo mo parang nakulangan ako po, parang nakulang-kulang sa laman, mga kaibigan. Kaya sa atin, ito naman kaibigan ko na taga Aurora yun, ang pinapakain sa kanyang manok ay yung PDP na ano, mga kaibigan, yung PDP Jumbo PDP, pillets lang. Ako, mukha din ng manok ng kaibigan, pero masyado mabigat po. Totoo yan, pero baka sinasadya niya yun. Kasi pagdating ng medyo kondisyon na, 3 months before the fight, doon na mag-umpisa na kainin na ng ano po, yung may grains. Ha? Kasi mas maganda yung kaibigan na butong-buto yung katawan ng manok. At talagang ang laman ay talagang ano po, bultong-bulto po ang katawan, mabigat. Tapos pag slash doon mga kaibigan, bigyan mo ng greens, doon lumalabas yung gumagaan yung manok at saka lumalagitik yung mga palo. Totoo yan. At saka yung grains naman mga kaibigan, kung grains naman ang unahin mo, gumagaan ng manok mo, tapos lagyan mo ng pilit. Baka pero ano mga kaibigan, parang ano po, baliktad. Maganda talaga yung una yung pellets, tapos grains po. Yun lang kasi pag yung isang ano lang, itong isa lang pellets lang, parang kulang kaibigan. Pag itong grains naman, hanggang maki siya parang kulang din. Kaya partner talaga itong dalawa po. Pellets sa grains. At saka ang unahin mo dyan talaga kaibigan, ay pellets lang talaga. Kasi yun lang naman talaga ang gawian natin bilang isang mamanok po. Yun lang. Pero kung nasa sayo din yun, kaibigan. Kasi yung magbigay sa akin, ang pagbigay ko dyan ay 50-50 po. Pag mag-conditioning naman, iba naman ang estilo mo kaibigan. So, umpisa 50-50 ha. Hanggang mag-report, depende kasi mga kaibigan. Report ang grains, 1/4 ang, depende sa iyo mga kaibigan. Kahit example lang ito mga kaibigan, kalahati, 50-50. Tapos pagdating mo ng mga 8 days, bago ang ano, ano mo kaibigan, bawasan mo yung pellets ng konti, ganun ba? Depende na lang sa iyo yun. Gusto kong sa akin dyan, kaibigan, 50-50 lang po. Pwede naman yung magbawas ka, pero sa akin, okay na yung 50-50 po, kaibigan. Kasi tayo naman ay, basta ang depende sa mag-observa doon, kaibigan. Pero itong grains at saka pellets, kaibigan, di ko pwedeng mawala ang isa dyan. Kung ikaw ay magkondisyon man, or nag-maintenance sa isang manok po. Pero, mas unahin natin yung pellets po. Yun lang mga kaibigan, ito'y usapang magmamanok lang. Tayo dito ay hindi nagtuturo, tayo dito ay hindi naman tayo nagbigay ng tip. Tayo nag-usap-usap lang dito mga kaibigan, usapang magmamanok lang. Kaya kung ano man ang sa tingin nyo ay mali ko, ay comment nyo rin mga kaibigan para baguhin natin yan. Yun lang po, magandang umaga sa ating lahat po.